pinagmulan muna niyan, meron sigurong medyo minang friend zone sa isa sa aming dalawa. Hindi ko lang sabihin ko sino sa amin. So, tinawagan ko si Ramon na parang may t-shirt yung Team Manila para sa'yo dito sa bahay. Daan ka dito, kain tayo, tapos meron ako naisip na parang title ng show. Tapos after namin kumain, gumawa na kami ng plug, phone lang gamit namin. Nag-i-invite na kumuha ng mga sulat. Then after 2 or 3 weeks, lumabas na yung episode 1. Medyo okay naman yung response, so tinuloy namin. Again, bumabalik kami doon sa cyber happiness namin. So maganda yung response ng unang episode, so tinuloy namin. Kasi kung 4 lang yung nanood, hindi na namin tutuloyan. At saka kung yung tipong dislike niya, tipong mas marami doon sa likes doon sa YouTube. Una, may mga letter sender, so pipilian ni Ramon yan. Tapos, meron kaming mga lesson or mga theory namin about friend zoning and love stuff na pangkabataan. Well, pang everybody pala. So, tinatry namin i-match yon with a letter. Then, basahin na yung sulat, gawa kami ng payo, then i-reenact namin. So, sa darating na episode, kung pinapanood niyo yan, ang next na lesson namin ay halamanization. Sabihin nun, maging halaman ka na lang kung ayaw mo masaktan. Walang feelings, hindi kinikilig, hindi na turn on. Halaman. So, yun. So, meron pa isang lesson yun. Kaya mahilig kami sa mga Venn diagram eh. So, abangan nyo yun. Effective language use or communication. Depende sa gusto nyong gawin online. Mga tips na lang. Halimbawa, kung may advocacy kayo or gusto nyo lang magpasikat, maging sikat online or tipong or magpasaya ng ibang tao or yun nga, mag-express lang. May mga iba-ibang ways. Una, huwag kayong sa spam. Huwag kayong pop up sa Facebook ng random na tao na pa-like po o kaya tipong pa-view tsaka pa-follow. Hindi gagana talaga yon. At tsaka siguro, simulan nyo sa mga intimate friends nyo siguro. Doon nyo lang muna i-share. And actually, word of mouth yun eh. Yung pagiging viral. Medyo tricky yung viral kasi pwedeng magkaroon tayo ng mga theory kung paano magiging viral ang isang bagay. Pero wala talagang viral button na sigurado sure shot eh. And, di ba parang sobrang consumeristic na nating lahat. Online or sa non-online life. Pero oras na bentahan kayo ng isang bagay, parang nagkakaroon tayo ng shield or wall. Na parang pag nakanood ka ng video, meron tong product na binibenta somewhere. Di ba parang may ganong thing eh. Na medyo weird kasi grabe tayo mag-consume ng bagay, palit ng telepono, palit ng every few months or kung ano-anong mga bagay. Pero oras na bentahan ka ng hard sell, parang may wall eh. 5 minutes. Tatalunin ka ng pusa na cute sa YouTube eh, ng ilang milyong hits eh. So, walang viral button. Pero may yung mga ways siguro para may communicate mo effectively yung gusto mong message or gusto mong i-communicate. Kasama yung social networking, pili na lang kayo kung saang venue bagay yan. Halimbawa kung mas photo kayo, pwedeng sa Tumblr or Instagram, pero pwede nyo rin i-cross-post yan. And halimbawa, may mga school projects kayo, dahil nga puro student leaders kayo, maganda na mag-post kayo, tip lang, tipong may mga internet prime time, siguro mga 9 a.m. hanggang medyo bago mag-lunch, tapos sa gabi, 6 to 10 p.m. Yun yung pinaka-effective sa experience ko. Or, dati ginagawa ko, i-on ko yung Facebook chat, ng ilang segundo para makita ko kung ilan yung online, tapos di-disconnect na ako. Kasi may mga pop up doon. Hello po, kuha, kain na po kayo. So, pag nakita mo siguro mga 10%-ish ng number of contacts mo, good time to post yon. Kung may gusto ka na ba i-promote or may gig kayo or may concert sa school or may event na may fair or kung ano man. So, yun yung parang medyo prime time. Pero kung sobra kayong bilib sa lakas ng photo o nung link na ipopost nyo, sige, post nyo ng 2 a.m. Doon nyo malalaman kung talagang sobra niyang superb. Sa sobrang dami ng information na nagpa-flood sa atin online, parang nakaka-overwhelm siya and minsan kailangan mo magsala eh. Kailangan mo maging, matalino rin
sa pag process ng information. Kasi easily, pag nakita mo na ang dami sa feed mo na nag-retweet or nag-repost, pwedeng madala ka doon agad eh. Nagkaroon na ako ng policy siguro mga as early as late 2009 or early 2010. Hindi ako mag-repost or mag-retweet or mag-reblog ng mga hate stuff. Easily kasi, pwedeng may isang person lang doon na nag-aaway. And pag doon nagsisimula yung mga cyberbullying eh. Or mga tipong nami-misjudge agad na siguro within few hours kumalat na and nahusgahan na yung person. Na minsan, hindi parang yung cyber karma parang hindi scalable dun sa siguro yung offense siguro or crime na nagawa ng isang tao. So, ang bottom line ng siguro think before you click talaga eh. Mas maganda kung mag-research muna kayo, hanapin niyo yung source eh. Bago kayo mag-retweet ng bagay na kung ano mang, lalo na pag mga may kalamidad or ano, kasi medyo critical yun, tsaka buhay yung nakataya. So, maging mas matalino lang dahil sa dami ng information. Weird lang ito dahil sinasabi ko maging matalino kayo pero katarantaduhan yung ginagawa namin. Pero marami namang sense behind it na, yun nga, kailangan mo lang maging matalino, kalin dun yung niloloko namin kayo, o gino-joke namin kayo, o alin yung medyo may grain of truth. So, kasama rin halimbawa sa, bukod pa sa cyberbullying, may issue with the use of language, halimbawa, ito, language. Yung parang kanina sinasabi ko, Jejanese, o yung mga, hello po, kuya, yung naka-sticky caps, may puro emoticon, or Becky language, or kung ano pang mga ibang jargon na kumakalat online. Kasi sa language, may mga siguro older people, gatekeeper siguro, na i-diss yun or sasabihin na hindi yung proper way of communicating. Pero actually, yun yung magpupush, para sa palagay ko, yun ang magpupush ng language forward or ng culture, well, for older people, backward. So, hindi sarado isip ko sa mga ganyang bagay. Well, nasanay na rin ako na kababasa ng ganyang text or message na naka-sticky caps. Medyo fluent na ako. Medyo nakakatakot na ang galing ko magbasa nun eh. Tsaka kaya ko na rin magsulat. So, kumbaga kailangan natin maging analytical, mas discerning. Katulad ng sinabi ng first speaker natin kanina, yung point of view, yung context importante. So, hindi yung tipong nakita mo parang hipster. Ang daming label online eh. Hipster, Jolog, may Jejemon, may... Kumbaga, kailangan nating maging open sa mga ganyang bagay para maka-communicate din tayo. And, well, lahat naman tayo siguro may clique or may group na kinabibilangan. So, siguro ako, maging mas cyber fair or be kind online, Diyos ko. Nakakatakot mag-produce ng mga bagay online tapos nakatago sa anonymous cyber name or walang profile picture yung mga tao. Grabe. Kaya karamihan ng mga videos sa YouTube channel ko naka-disable yung comments. Medyo nakakatakot yung mga children or old people behind ng mga username na yun. So what's next? After netong sigurong nangyayari ngayon. Actually, hindi ko alam kung siguro after a few years pa natin maiintindihan yung nangyayari ngayon eh. Kasi ngayon siguro, well, with every generation, para tayo nasa centrifuge and nagkakagulo lahat tayo doon and magsa-stratify yan after few years and saka natin siguro i-analyze looking back. Pero siguro anong susunod after ng Twitter? Na-imagine nyo ba na mamatayan siguro in 3 years or 2 years? Hindi rin posible eh. Akala ng mga dati, Friendster is the future eh. Pero parang 2 years ago, deads na yun eh. Multiply, magsasara na December. MySpace, parang landian na lang ata nangyari doon eh. Well, porn lang ata yung magsusurvive. Pero, yun. So, ano mangyari after Facebook, Twitter, or kung ano man yung ginagamit natin ngayon? Actually, yung magde-define nun, well, kayo, or yung younger people than sa ating lahat. Kasi, actually, user-based talaga siya. Medyo weird eh. Parang, napaka-democratic niya, pero meron pa rin mga tao may hawak ng power nun kung sino yung may infrastructure niyan eh. So, minsan parang hindi ako komportable sa parang minsan natatawag ko na parang collective, minsan yung democracy parang collective wisdom of idiots eh. Parang hindi ko alam kung tama lagi yung majority. Ang gulo nung sinabi ko na yun. Pero anyway, so
Ang magde-define ng future siguro na tong paano tayo nagko-communicate online kayo. So, actually trabaho nyo yun bilang children, kabataan, na isubvert yung establishment. O, pinag-usapan na kanina yung revolution na yan. Pero bata pa kayo eh, hindi pa panahon para sumama kayo sa government eh. Meron pa kayo mga ilan, 10 years-ish. So, natatakot nga ako sa inyo eh, kasi kayo yung mag-subvert sa mga ginawa namin eh. And actually, mas maganda na mangyari yun in the next 2-3 years. Wag muna ngayon kasi kailangan ko pa ng trabaho eh. So, ina-expect ko sana, bilang mga student leaders kayo sa mga schools ninyo, eh simulan nyo yan na i-lead yung mga kasama nyo, mga fellow, hello po, kuya, na isubvert kung ano man yung establishment ngayon para mag-move forward yung species natin or yung culture natin.